Hello po, happy Sabat. Ako po si Elizabeth Tiksay. Taga dito po. Ang tanong ko po ay, bakit tinawag po tayong Israel sa Espiritu? Tapos po, merong sa Hebreo 4:9. Paki-explain. Salamat po. Buksan natin yung Efeso 2. Ang talata po ay 12. Ang sabi po kasi dyan, sa 2:12 ng Efeso, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako at walang pag-asa at walang Diyos ang libutan. So yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay yung mga Kristiyano na hindi naman Israel sa dugo, hindi Israel by blood. Kaya ang sabi po dyan, dati sila hindi kabilang sa bansa ng Israel. Kasi hindi naman talaga literal o physically ang dugo nila ay Israelita. Ito po yung mga sumampalataya, ibinilang, no? Dati hindi kabilang, walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Talatang 13, datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ayan. So, ayan po ang dahilan kung bakit tinatawag po tayong Israel sa Espiritu. At isa pang talata ay mababasa natin sa Galatia 6:16. At ang lahat ng mga agsisilakan ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. So, alam naman natin sa panahon ni Pablo, ang kanyang mga sinusulatan ay mga Kristiyano na at hindi mga mga Israel by blood. So ito po yung dahilan na kapatid, Brother Gomer. Yan, maraming salamat. Yung pong tanong ay bakit nga ba tayo ay tinatawag na Israel sa Espiritu? Yun po yung tanong. Kasi nga po itong termino na ginamit ni Apostol Pablo na Espiritus, Hudyo sa Espiritu, ay dahilan po sa, alam naman po natin na mayroon po talagang Israel sa laman. Okay? In contrast to that, ay mayroon poong Israel sa Espiritu. So bakit po ginamit yung Israel sa Espiritu? Sapagkat itong mga Israelita ay nagkakaroon po sila ng tinatawag na pagmamalaki sapagkat nga sila yung bayang pinili. Ano? So akala nila yung pagiging bayan ng Diyos ay dahil sa kapanganakan o by birth. Na ibig sabihin, kapag sila ay lahi ni Abraham through Jacob, sila na nga yung bayan ng Diyos. Kaya nga, nung nangangaral si Apostol Juan, ang sabi niya doon sa Lucas, pansinin po ninyo sa Lucas sa 3, ang talata po ay 7. Nung nagbabautismo po si Juan, mga kapatid, sabi niya sa 7, sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? So dito, ang mga lumalapit po dito ay mga Israel po ito. Sa laman, mga lahi ng Israelita. Pero ang tawag ni San Juan Bautista ay kayong mga lahi ng mga ulupong. And then sa verse 8, kung babasahin po natin, sabi niya, kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag magpasimulang magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama. So ito yung kanilang pinagmamalaki. Okay? Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na makapagpabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. So ang sinasabi dito ng San Juan Bautista ay yung pagiging binhi ni Abraham ay hindi lamang po manggagaling by birth. Hindi porke ikaw lahi ni Abraham, okay ka na, bayan ka na ng Diyos. No? So dito ang sabi niya ay pwede na ang Diyos ay magpabangon ng anak ni Abraham. At ang sabi doon sa Roma, kung susundan po natin, yung pagtuturo naman ni Apostol Pablo ay ganun din po yung idea na ibinibigay niya doon sa Roma 2. Tingnan po natin yung 25. 2.25 mga kapatid. Ang sabi niya, sapagkat ang pagtutuli ay tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. So maliwanag po yan, ha? So yung pagtutuli dyan, yan po yung Israel o yung mga Hudyo. Datapwat, kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di
pagtutuli. So pansinin po ninyong mabuti. Kapag ang isang Israelita, tinatawag na pagtutuli, ay naging masuwayan sa kautusan, ang sabi ng talata, yung pagiging pagtutuli niya ay nagiging di pagtutuli. Sa madaling salita, yung Israel sa laman na binigyan ng kautusan ng Diyos pero masuwayin, ay nagiging hintil pala ang tingin ng Diyos doon. So, ibig sabihin dito, nagkakaroon ng contrast. And then, sa verse 26, pansinin naman ninyo, kung ang di pagtutuli, ito naman yung mga hintil, kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli. So, maliwanag. Okay? Verse 27, at ang di pagtutuli sa katutubo, hintil po yan, kung tumupad ng kautusan, ay hindi baga hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan. So dito ay sinusumbatan ni Apostol Pablo yung mga Hudyo. Sapagkat meron silang kautusan, silang piniling bayan ng Diyos, pero matitigas ang ulo. Kaya ang sabi niya, yung inyong pagiging bayang pinili, nawawalan ng kabuluhan. Nagiging di pagtutuli. Pero ito namang hintil na masunuri sa kautusan, yung kanyang pagiging hintil, nagiging Hudyo. Nagkakabaliktad. O, tingnan mo sa verse 28. Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang. Ibig sabihin, kung titingnan po tayo ngayon, mga kapatid, ay talagang Pilipino tayo. Hindi ho ba? Kasi kung sa labas tayo titingnan, mga Pilipino tayo. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Tingnan mo ha. Sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni bagiging pagtutuli ang hayak sa laman, datapwat, verse 29. Datapwat, siya'y Hudyo sa loob. So ito yung tinatawag na Israel sa Espiritu. At ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. So ito po yung tinatawag na Israel sa Espiritu, mga kapatid. Actually, kaya nga dito ay kailangan po nating ma-distinguish kahit yung mga Israel sa laman. Kapag sila po ay nagiging masuwayin, yun nga po, nawawalan ng kabuluhan yung kanilang pagiging Israel. Yun namang hintil, kahit siya ay hintil, kung siya ay tumutupad, yung kanyang pagiging hintil ay nagiging Israel. Ayun po yun. Okay? Okay. Meron pa bang sunod na tanong doon? Meron. Yung Hebreo 4:9. Tama po? Ipaliwanag. Hebrews 4:9. Ang nakasulat po sa talata ay ganito, mga kapatid. Ayan. 4 verse 9. May natitira pangang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ito po, mga kapatid, yung pong sinasabi po ritong Sabat ay Sabatismos ang Greek. Sabatismos. Yan. Ang talatang ito ay tinututulan ng marami na yung Sabat na natitira po dito ay walang kinalaman sa literal or weekly Sabat. Sa pag-aaral ng Bible, mga kapatid, ay hindi ho basta nagbabatay po tayo sa semantics, kasi kung pag-aaralan natin yung weekly Sabbath, yung 7th day of the week, ay Sabaton. Pero dito ay Sabatismos ang nakasulat. Therefore, mayroong pagkaunawa o paliwanag na ito pong natitirang Sabbath ay hindi yung 7th day. Sa atin, bilang mga 7th-day Adventist, ay inuunawa po natin siya hindi lamang sa semantics, kundi sa context. Bakit natin sinabi? Kasi kung konteksto ang pag-uusapan, ay ganito ang sinasabi po sa atin, mga kapatid. Basahin nga po natin yung una, basahin mo natin yung talatang Gis. Ang sabi po dito sa verse 10, karugtong lang. Sapagkat ang pumaspasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. O dito ngayon, nagkakaroon po tayo ng idea na ang binobanggit dito na natitirang Sabat ay hindi as in purely spiritual lang.
Kasi pag pumasok po tayo dyan sa kapahingahang iyan, sabi ng talatang 10, ang pumapasok doon ay magpapahinga rin naman sa kanyang gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga ginawa. Ano yung gawa ng Diyos na pinapagaya sa atin? Ay ito po yung pagpahinga niya at pagbasbas niya doon sa ikapitong araw. Wala hong ibang ginawa o tala sa Biblia na may ginawa ang Diyos at ipinagpahinga na araw, kundi yung ikapitong araw. Ibig sabihin, yung kapahingahan na yan na natitira ay package or kasama po dyan yung pangingili ng Sabat. Kasi ganito po yan mga kapatid. Aminin ho natin na yung tunay na nakakapagpahinga sa araw ng Sabat ay hindi ho yung nagtigil ka lang sa trabaho. Hindi ka na pumasok sa trabaho, ibig sabihin nangilin ka na talaga ng Sabat. Kung hindi ka naman sumamba at kung ano-ano lang naman yung ginawa mo sa bahay o pinapanood, tumigil ka lang sa trabaho, pero hindi ho pangingilin yon. Kasi itong pangingili ng Sabat, kasama po rito yung spiritual. Actually, yung pangingili natin, hindi ho physical lamang. Kasi kung spiritual, wala nga tayong pumunta rito, napagod tayo. Madaling araw kami umalis dun Paano nangilin yon? Nakuha po ninyo mga kapatid. So yung pangingili ng Sabat ay hindi ho lamang basta physical rest, kundi ito'y may kasamang spiritual. Ito po yung tinatawag pong spiritual Sabbath, pero hindi ho hiwalay dito yung weekly Sabbath, kasi pagka pumasok ka sa kapahingahang iyon, automatic magpapahinga ka rin sa araw ng Sabbath gaya ng Diyos. Kaya nga dito sa talatang 4, sa John din, chapter 4, verse 4, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So, malinaw po mga kapatid na kailangan isa lang alang natin yung context. Kasi yung iba po rito, hindi naman Sabaton yan, Sabatismos yan. Kaya hindi yan weekly Sabat. Hindi binasa yung context Yung pala naman, dapat ay magkasama po yan mga kapatid. Okay, Padre Gomez. Mayroon pong isang paliwanag dito tungkol sa word na Sabatismos. Yan. Hindi ko lang may papakita. Sausa yan? Babasahin na lang po natin. Para siguro pakitranslate mo lang, Brother Johnson. Sabi niya, the Greek noun Sabatismos is once in the Bible occurrence. Ibig sabihin, doon lang po sa Hebrew 4:9 ginamit. So sabi niya, what does Paul mean by the Greek noun Sabatismos, which is translated rest by the KJV, the New King James Version, and other major translation. Although the usage of the noun Sabatismos is unique in the Bible, the Greek conversion of a verb into a noun is ending in ismos. Yan. Tanda, the Greek conversion of a verb into a noun ending in ismos is ubiquitous in the New Testament. The Greek noun Sabatismos is simply a conversion of a verb into a noun. For example, an English verb eat becomes a noun by adding ing at the end. Hence, eating, the verb write, becomes a noun by adding the ing and the hence writing. In Greek, it is the same exact grammatical conversion. All Greek verbs becomes noun when ismos is added at the end of the inflected verb. Yeah. Tapos sabi niya rito, the Greek verb baptizo, which means to baptize, to immerse, for example, becomes a noun when ismos is added at the end. Hence, the Greek noun baptismos means baptism, immersion. The Greek verb katarizo, which means to cleanse, become a noun when ismos is added at the end. Hence, katarismos means cleansing. So, hindi sila ibig sabihin, natatransfer lang from noun to verb. The Greek verb denizo means to lend money. It becomes a noun when the ending ismos is added at the end. Hence, danismos means money lending. Ito na yung conclusion. It is therefore very clear in Greek syntax that a Greek verb ending in zo, is converted into a noun by changing the ending of the verb
from zo to ismos, and that the meaning of the noun is derived from the meaning of the verb. Having this understanding, sabbatismos is not a mystery at all. It is a simple conversion of the Greek verb sabbatizo, which means to keep the seventh-day Sabbath, into a noun by changing the ending of the verb from zo to ismos. So yung sabbatizo is to keep the 7-day Sabbath. Pag ginawa mong sabbatismos ngayon, ang sabi niya, the noun sabbatismos literally means 7th-day Sabbath keeping. So kung titingnan mo ngayon doon sa Hebrew 4:9, may natitira pang isang pamamahingang Sabbath ukol sa bayan ng Diyos. Ang meaning ng sabbatismos doon ay 7th-day Sabbath keeping. Kaya pala, may mga Bible translation talaga na ginamit yung mismong literal translation na ganon. There is remaineth a 7th-day Sabbath keeping for the people of God. Kasi yun pala yung literal na translation niya. In other words, this is what Paul is literally saying in Hebrew 4:9. There remains therefore a 7th-day Sabbath keeping for the people of God. Yun po talaga ang ibig sabihin noon. Tama, at isang Pilipino scholar yung gumawa po nung explanation na yon. At maganda po yung kanyang paliwanag. Kaya yung pong Hebrew 4:9, tawag po niya ng mga nag-aaral ng theology ay hapax legomena or hapax legomenon. Ibig sabihin, once lang ito binanggit. At meron din nga pong explanation din dito tungkol sa author ng Hebrews, sa mga kapatid. Ipinapakita po rito na yung ginamit na term doon ay para makita po natin ang tunay na pangingilin, kasi yung Israel na ginamit na halimbawa, nangingili ng Sabat, pero merong kapahingahan silang hindi naabot. Hindi ho sila nakapasok sa Kanaan. Kaya nga pinapakita po ng author ng Hebrews dito na dapat maabot natin yon pareho. Kasi yung Israelita nangingili naman ng Sabat. Pero bakit sabi dito sa Hebreo 4, hindi sila nakarapasok dahil sa pagsuway? Hindi nangangahulong, hindi sila nangingilin talaga. Pero hindi ho nila naabot yung spiritual rest, yung Kanaan na ipinangako sa kanila ay hindi nila naabot. Kaya hindi ibig sabihin na kumo hapax legomena yung sabatismos ay hindi, wala nang kinalaman yung Sabat. Kaya nga tama yung explanation po rito ni Dr. Jigo, Dr. Sausa. Next question po tayo. Yun po bang natitirang Sabat sa Hebrew 4:9, ito po ba ay existing na o parating pa lang? Oo, existing na po yan. Kasi nakalagay keeping, ibig sabihin talagang natutupad na, tinutupad na. Opo. So tama. hindi ito parating pa lang. Hindi. Kasi hindi ito yung sa langit pa lang. Hindi. Tama. Thank you so, sa meron po follow-up. talaga na, no? Thank you pa sa follow-up, Pastor. Kasi sa mga saksi ni Jehovah ay future pa yan. Hindi, nangyayari na nga po yan eh. Kaya kung future pa lang yan, ay bakit sisisihin yung Israel na hindi nakapasok? Wala pa na, parang papasukin nila, wala pa pala. So nandun na po yan. Kahit sa Old Testament, nandoon na yon. Hindi lang nila pasok kasi mali. Wala silang pananampalataya.